Praise the Lord. Pwede bang tumayo tayong lahat para sa pagbabasa po ng ating teksto na matatagpuan po natin sa Josue chapter 3 verses 13 to 17. Ganito pong nakasulat sa Tagalog. Kapag tumuntong na sa tubig ang mga paring may dala ng kaba ng tipan ni Yahweh, ang Panginoon ng buong mundo titigil ng pag-agos ang ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. Verse 14, sa pangunguna ng mga paring may dala ng kaba ng tipan, umalis ng kampo ang bayang Israel upang tumawid sa ilog. Malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Nang sumapit sa ilog Jordan, ang mga paring may dala ng kaba ng tipan, 16, tumigil ang pag-agos ng tubig at ang tubig ay natipon sa tapat ng bayan ng Adam, lungsod na nasa tabi ng Zaritan, samantala ang agos na pababa sa dagat na patay sa Araba ay nagpatuloy hanggang sa natuyo ang ilog at nakatawid ang mga Israelita. Malapit sa Jericho ang kanilang tinawiran. And verse 17, nanatili sa gitna ng natuyong ilog ang mga paring may dala ng kaba ng tipan hanggang sa makatawid sa kabilang pampang ang buong sambayanang Israel. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng mga talatang ito. Makapangyarihang Diyos, maraming salamat po. Ang mga nangyari noong nakaraan ay aral sa aming kasalukuyan. Kaya aming Diyos, yung aral na makukuha po namin sa mga ginawa ninyo noong una, sa panahon nila Joshua, habang ipinapasakop mo ang lugar na ipinangako po ninyo sa kanila na sagana at mayaman. Lord, dalangin po namin, mangusap po kayo sa bawat isa sa amin habang pinagbubulay-bulayan namin ang mga talatang ito. Basbasan niyo po ang iyong abang lingkod na gagamitin ngayon sapagkat walang magagawa ang lingkod ninyo na ito kung wala po ang lakas, karunungan, kaalaman na nagmumula po sa inyo. Basbasan nyo rin ang bawat tagapakinig at ang bawat isa ay maging bukas ang spiritual ears at spiritual understanding at ang mga puso ay bukas para tanggapin ang iyong banal at makapangyarihang salita. At maisa sa pamuhay po namin ito sa tulong at lakas na binibigay niyo po sa amin. Sa pangalan po ninyo, Panginoong Hesus, ito po ang aming nagkakaisang panalangin. Isigaw natin ang malakas na Amen and Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang atin pong Panginoong Diyos. Hallelujah. Pwede na po kayong makaupo sa presence ng atin pong Panginoon. Dito po sa binasa nating mga talata sa Joshua chapter 3 verses 13 to 17, dito po ang bayang Israel ay humarap din ng isang umaapaw na ilog, no? Ang Jordan River. Ngunit nang sila'y magtiwala at sumunod sa ating Panginoong Diyos, ang imposibleng bagay ay naging posible. Amen? Ulitin ko. Noong ang mga Israelita ay nagtiwala at sumunod sa Diyos, ang imposible ay naging posible. At naniniwala po ako, mga kapatid, na ang Diyos na gumawa noong una ay siya ring Diyos ang gumagawa ngayon sa ating mga buhay. Amen? Kaya kung may mga Jordan Rivers tayo, may mga hadlang sa ating mga journeys, nawa sa umaga pong ito na pagbubulay-bulay at pakikinig natin ng salita ng Panginoon, ay ma-encourage tayong magpatuloy at ma-develop yung faith natin
that God will make a way when there seems to be no way. Amen? Yes, una po, natitignan po natin sa verse 13, God will make a way when we take the first step of faith. Amen? So yan, God will make a way when we take the first step of faith. Kung hahakbang tayo sa pananampalataya, doon natin makikita ang pagkilos ng ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, huwag muna nating hintayin na kumilos ang Panginoon bago tayo kumilos. No? Alam niyo po, ang paghakbang ng ating pananampalataya, kahit wala tayong nakikita pang pagbabago, ay pagpapakita ng isang pananampalataya sa Diyos na kapag gawin natin yung pinagagawa ng Panginoon, gagawin din niya ang dapat niyang gawin sa atin. Amen? Dito po sa verse 13, makikita natin na ang sabi, kapag tumungtong na sa tubig ang mga paring may dala ng kaba ng tipan ni Yahweh, ayan, ang Panginoon ng buong mundo, titigil ang pag-agos ng ilog Jordan. Ang tubig ay matitipon sa isang lugar. Pansinin ninyo yung sabi niya, kapag, sinasabi pa lang ni Lord, kapag, ibig sabihin, mangyayari pa lang ito. No? Ibig sabihin, kapag hindi sila tutungtong, walang miracle na mangyayari. Hanggat hindi sila mag-i-step, walang miracle na mangyayari. Kaya alam ninyo, maraming mga nakakamiss sa mga gagawin sana ni Lord ng himala sa kanilang mga buhay dahil hindi sila nag-first step of faith. Laging takot. Ayaw subukan. Alam nyo mga kapatid, minsan, inaalaw ni Lord ang mga pagkakamaling mga desisyon. For a purpose, para tayo po'y matuto. Pero dito po, ang sinasabi po ng Panginoon dito, na once na tumungtong ang mga pari, yung kanilang paa sa tubig, doon pa lang nila makikita ang pagkilos ng Panginoon. Tandaan ninyo mga kapatid, itong ilog, sa panahon ng tag-ani, sabi, umaapaw yung tubig. At minsan, hintayin natin, saka na tayo tatawid pag mababaw na ang tubig. Saka na tayo mag-i-step dyan, baka madulas pa tayo at malunod pag mababaw na ang tubig. Tingnan ninyo, itinaon ng Panginoon na yung pag-i-step nila, yung kanilang pagtawid doon sa river na ito, yung umaapaw yung tubig, parang yung time na alanganin. Yung sitwasyon, na bakit kung kailan alanganin, doon ka pa pakikilusin ng Panginoon. Kasi po, mga kapatid, kung mas matindi ang sitwasyon, diyan natin mas makikita kung paano kikilos si Lord. Kaya nga, di ba, pati nga sa yung devotion natin noong doon sa prayer meeting sa Aramal last Friday, yung James chapter 5, verses 16 to 18, yung a prayer of a righteous man is powerful and effective. Kung alam mong matuwid ka, ang sinasabi kong matuwid, alam mong sinusunod mo yung kalooban ng Panginoon at namumuhay ka ayon sa kanyang mga utos, powerful ang prayer mo. Amen? Powerful ang iyong panalangin. Tandaan mo yan. Kaya na, I encourage yung mga namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, mag-pray ka ng mag-pray because God is hearing and answering your prayers. Walang sayang. Amen? So dito po, sa sitwasyon na ito, hanggat hindi po mag-i-step, no, sa verse 13,
Kapag tumuntong na sa tubig ang mga paring may dala ng kaba ng tipan ni Yahweh, doon palang kikilos si Lord. Hindi ko alam kung kung sino-sino ang may mga pinagdadaanan ngayon na parang ayaw mo nang humakbang kasi parang alanganin yung sitwasyon. Ayaw ko nang mag-move ulit kasi nag-move na ako noon. Baka natatakot ka, baka kung anong mangyari kapag ka ako'y nag-step forward ulit. Kasi minsan po, may mga taong takot ng humakbang ngayon kasi yung experience nila in the past, nung sila ay sumubok, pumalpak. Kaya may mga ayaw nang mag-try kasi baka papalpak ulit. Pero mga kapatid, kapag binubulungan ka ng Panginoon, anak, humakbang ka sa iyong pananampalataya at sasamahan kita. Naniniwala po ako, pag may binubulong si Lord sa atin na humakbang ka sa pananampalataya at humakbang ka, hindi ka bibiguin ng Panginoon. Amen? Hindi ka mabibigo. Sasamahan ka niya. Kasi si Lord, hindi niya tinatalikuran ang kanyang mga binitawang salita, bagkos babak-apan niya ito. Pero kailangang ipakita mo muna na ikaw ay sumasampalataya sa Kanya. Kailangan mag-step ka. Amen? Kailangan mag-step ka. Para sa ganon, doon din gagawin ng Panginoon yung Kanyang ipinangako sa iyo. Alam niyo po, minsan, sa buhay po natin, hindi talaga muna natin makikita na maaayos yung sitwasyon hanggat wala tayong gagawin. Kasi may part, meron tayong part doon sa pagkilos ng atin pong Panginoon. Kaya minsan po, hinihintay na lang natin na mawala muna yung problema bago tayo sumunod kay Lord. Humupa muna yung problem, saka na muna. Tingnan nyo dito umaapaw yung ilog Jordan at this time. Pero hindi yung umaapaw na ilog ng Jordan ang kanilang tinignan, kundi pinanghawakan nila ang salita ng Panginoon. Kaya kapag meron sa atin po dito mga kapatid, kung may kinahaharap kayong sitwasyon ngayon na parang alanganin, pero may binubulong si Lord sa inyo sa sinasabi niya, go anak. Humakbang ka lang. Then humakbang ka. Pero kahit gaano kababaw, sa tingin mo kayang-kaya mong tawirin, pero pag walang sinasabi ang Panginoon, don't go. Amen? Walang sinasabi si Lord Alam nyo ba na may times na nagkamali sa desisyon sila Joshua at ang mga pinuno ng Israelites? Nung sila'y nilinlang. Di ba sa readings natin last week? Sa readings natin, merong isang lugar doon na balitaan nila na pinapasakop ni Yahweh ang mga bansang iyon at nung nakarating sa kanilang kaalaman na nandyan ng mga Israelites, nag-disguise. Sinong mga updated ang readings ninyo, alam ninyo ito. Nag-disguise yung mga taga roon. Nagsuot sila ng mga punit-punit, sandalyas na butas-butas, nagkuha sila ng mga tinapay na inaamag, para sa ganon, mapaniwala nila ang mga Israelites na malayo talaga ang kanilang pinagmulan. Sabi ni Joshua, baka naman taga rito lang kayo. Hindi po. Ang katunayan po, mainit-init pa yung tinapay na ito nung dinala namin. Tignan niyo po, inaamag na. Sign, malayo nga ang kanilang nilakbay. Pero nililin lang sila. Na dapat sana yon, yung lugar na yon sasakupin nila, pero dahil sa nalin lang sila, nakipagkaisa sila, okay, hindi namin kayo aanuhin. Hindi namin kayo papatayin. After 3 days doon, palang nila na-discover na yung mga nag-disguise na yon, taga doon din lang naman pala.
Pero hindi nila pwedeng sakupin ngayon dahil nangako sila. Pero mapansin ninyo, merong verse doon na sabi niya, tinikman nila ang tinapay na hindi man lang sila sumasangguni kay Yahweh. Ibig sabihin, nag-decide sila, hindi nila sinik si Lord. Hindi nila na-discern. Ang naging discernment na lang nila, yung tinapay na luma, damit na lumang-luma na, at sandalyas na butas-butas na. Yun na lang naging basihan nila, pero walang sinasabi si Lord. May mga times na ganyan sa buhay natin. Minsan, nalilin lang din tayo sa situation. Nasa tingin natin okay. Pero yung pala hindi. Kahapon, nagpunta kaming Binalonan. Anong oras ba yon? Mga 5 ba yon? O magpo-4. Ang lakas ng ano? Ang lakas ng ulan doon. Ang lakas ng hangin. Parang may ipo-ipo. Pag uwi namin, dumaan kami ng bypass road. Yung bypass road doon sa Binalonan. Ang daming nabasang mga palay doon na mga nagbibilad. Dahil sa tingin nila, okay ang panahon, ang init-init, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Basa ang mga ano nila. Minsan, may mga ganong mga pangyayari. No? Hello, tatanungin ko nga, yung mga nagbibilad ba ng palay, kailangan nyo pa bang itanong kay Lord? Lord, magbibilad ba ako ngayon? Minsan hindi na, di ba? Hindi na. Basta tiniting, oh, magandang sikat ng araw ngayon, bilad. Ganun yan di ba? Pero hindi ko naman sinasabi, ano yung ibig mo sabihin, Pastor? Kailangan pa bang isang guni ang pagbibilad ng araw? Kailangan pa ba? Magandang isang guni rin kasi in everything you do, seek God first. Put God first. Oh, sa mga magbibilad ngayon, baka mamayang hapon, kasi nasa Binalonan na pag-uwi namin, pagdating namin dito sa Puso-Rubio, wala, tuyo. Pero doon, ang lakas. No? May mga pangyayaring ganon. Nagdi-decide tayo, hindi na natin sinasaliksik si Lord, pero mamaya may trahedyang nangyayari. May mga ganong pangyayari, mga kapatid. Kagaya ng sabi ko, itong mga Israelites na ito, kahit umaapaw yung tubig, pero may sabi si Lord, go. At kahit mababaw, pag walang sinasabi si Lord, don't go. Minsan may ganyan na namang nangyari sa kanila, di ba? Nung sinakop nila ang Jericho, ang order ng Panginoon, patayin nyo lahat, wala kayong titira, maliban kay Rahab. Rahab ba yun? At saka yung kanyang family kasi sinave niya yung mga spies. Mga espiya doon. So nangako sila, hindi sila maano. Merong isang mandirigma doon, ang pangalan niya si Akan, nagkuha siya nang hindi dapat kunin, tinago niya sa kanyang tolda. Sila Joshua, meron silang pinatiktikan nila yung AI. Yung AI yata yun bago pa magkaroon ng AI, yung artificial intelligence, meron na yung AI noong sa Old Testament. Pero A at saka I kasi yon din. Lugar yon. Pinatiktikan. Nung tiniktikan, kakaunti lang naman sila. So, hindi na po natin kailangang ipadala lahat ng mga hukbo natin. Magpadala na lang kayo ng mga 20 to 30,000. Yata mga ganon. Nakawal. Masasakop natin yon. Hindi na sila sumangguni kay Lord. Kasi nagbase sila doon sa kakaunti, kayang-kaya natin yon. Nakayanan nga natin ang Jericho, makakayanan din natin yon. Walang sangguni-sangguni. Inatake nila. Umatras ang mga Israelites. Napatay ang mga 36. Nalungkot sila Joshua. Ang mga Israelites. Para nagkaroon sila ng takot. Nakaya pala silang lupigin ng mga kaaway. Pero alam niyo, sabi ng Panginoon, may nagkasala ang buong Israel. Meron palang isa doon na nagtago, na kursonadahan niya yung linen. Meron siyang pilak yata at saka ginto. Binalot niya yun, ibinaon. May kasalanan doon sa camp, hindi nila alam yon,
Pero umatake sila, bakit sila natalo? Ang dahilan, merong lihim na gumawa ng kasalanan sa kanilang kampo. Kaya alam nyo, napakahalaga po yung laging pagsasaliksik natin sa ating Panginoon sa lahat po ng ating mga ginagawa. Kasi baka sa tingin natin, magtatagumpay tayo, yung pala, mabibigo tayo. No? Kaya kahit si Lord gagawa ng paraan, pero kailangan pa rin natin siyang saliksikin kung ano ba yung kaparaanan na kanyang gagawin. Amen? And I believe, mga kapatid, na lahat ng pinagagawa sa atin ng Panginoon, basta't gagawin natin, meron siyang gagawin na daan o kaparaanan para tayo po ay magtagumpay. Amen? Yes. Kaya alam nyo, meron pong kasabihan, faith first before miracle. Sumampalataya ka muna bago mo makita ang himala. Di ba, merong kasabihan tayo madalas naririnig, to see is to believe. Pero sa may mga pananampalataya, to believe is to see. Amen? Maniwala ka muna bago mo makita yung gagawin ng Panginoon. Kasi hanggat hindi ka maniniwala, hindi ka makukumbinsing humakbang. Amen? Yes. Tingnan niyo si Pedro. Nung sinabi niya kay Jesus, nung lumalakad si Jesus doon sa ibabaw ng tubig, Jesus, kung ikaw talaga yan, papuntahin mo rin ako. Sige, halika. Di ba? Si Peter, humakbang mula doon sa bangka niya, umapak sa tubig. Hindi lumubog. First step, second step, walang lubog. Third step, tuloy-tuloy. Pero nung nakita niya yung sitwasyon, sa kaliwat kanan, lumalaki ang mga alon, nawala yung focus niya kay Jesus, nawala yung faith niya, doon siya lumubog. Subalit habang nakatingin siya kay Jesus, habang nandun sa isip niya, pinapapunta ako doon at pupunta ako kay Jesus. Pero nung tumingin sa sitwasyon, doon pa lang siya lumubog. Tingnan niyo ang nagagawa ng faith, mga kapatid. Tingnan niyo ang nagagawa ng pananampalataya. Merong himala sa mga taong sumasampalataya. Amen? Yes, may mga gagawing himala ang Diyos sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya mga kapatid, kung may mga Jordan River tayo ngayon, problema, takot, o nasa sitwasyon ka na walang katiyakan ito, ang unang hakbang na gagawin, ano bang sinasabi ni Lord? Sumunod ka lang doon. Amen? Sumunod ka lang doon. Sigurado, hindi ka mabibigo. Ano man yung sitwasyon na pinagdadaanan natin ngayon, sigurado may sinasabi si Lord dyan. Pakinggan mo yun. At pag napakinggan mo, ito ang leading ni Lord sa akin, then go. Subalit kung wala, don't go. Baka mapapahamak ka lang. So yun, ano man yung mga Jordan River natin ngayon, pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoon at yun ang ating pong gagawin. Amen? Hello? May mga Jordan River ba tayo ngayon? Ang lakas ng agos, umaapaw at halos lamunin ka. At pag magpapatuloy ka, sa tingin mo lang, natural response, mamamatay ka. Pero ano ba ang sinasabi ng ating Panginoon? Pangalawa po, God will make a way when the situation looks impossible. Gagawa ang Diyos ng paraan o gagawa siya ng daan kahit ang sitwasyon ay napaka-imposible. Ano ba yung nakikita natin ngayon na mga imposibleng bagay na hindi natin kayang gawin? Imposible na ba na ikaw ay gumaling? Imposible na ba na magkaroon ka ng ganito, ng ganyan, makapunta ka doon, makapunta ka dito? Napaka-imposible na ba?
kayang-kaya ni Lord na gumawa ng daan kahit mukhang imposible ang situation. Amen? Amen? Nandyan pa ba kayo? Sa verse 15, sabi po dito, malaki ang tubig ng Jordan sa panahon ng tag-ani. Ibig sabihin, tag-ani ito at malaki talaga ang tubig. Pero, may sinasabi si Lord. Amen? Mga kapatid, sino man sa inyo ang mayroong sitwasyon sa buhay nila ngayon, malaki yung problema. Alanganin yung sitwasyon. Malaki ang kalaban. Malahiganting mga problema. Umaapaw na problema. Umaapaw na suliranin. No? Malaki ang tubig. Ibig sabihin, umaapaw talaga. Aralum. Ag-agi. Hindi bumababaw kasi panahon nga po ng tag-ani. Minsan, itong panahon na ito sa Jordan River, ito po yung pinakadelikadong time para tumawid dun sa Jordan River. Alam naman po natin, pag river, umaagos. Hindi tulad ng dagat na parang steady lang. Maliban lang kapag umaalon na ganon, di ba, pagka yung alon na ganon, ipupunta ka naman sa Pampang. Ang ilog, pag malakas ang current niya, papuntang dagat yon. O maaring malapit na sa waterfalls. Pagbagsak mo pa lang sa waterfalls, bago makarating ng dagat, maaring wala ka ng malay. Kapag malakas ang agos, merong tendency, matatangay ka ng agos at pwede mong ikamatay yon. Maalala namin, nung nagmi-mission tayo sa Malukyat, nung papunta po tayo, mababaw pa, pero maambun-ambun na. Mababaw. Kaot. Yan. Tumataas talaga ang tubig noon dyan. No? At ganun din sa yung Malukyat, part ng Malukyat, tinatawid namin. Ang lawak ng sakop ng tubig noon dyan sa Malukyat. Pagpunta namin, nag-ulan na, lumakas ang ulan habang may gawain po tayo doon sa Malukyat. Pag uwi namin, merong nagsabi, hindi na pwedeng tawiran ang Kaot at yung Malukyat River. So ginawa namin, naglakad kami patungong, kasi nilalakad talaga namin, wala pang may mga sasakyan noon. Meron man, hindi pwedeng tumawid noon dahil wala pang kalsada. Punta kaming Don Benito, ang lakas ng agos. Maalala ko si Pastor Luis dahil matangkad na tao yon. Ang ginawa namin, hawak-hawak kami dahil ang lakas ng agos, ang lakas ng current. Si Pastor Luis hanggang dito na lang niya yata. Nangangatog na kasi umuulan pa. Tapos ang lakas ng kaya ang ginawa namin, hawak-hawak kami. Para kapag may dumulas man, at least may nakahawak pa rin. Pa ganyan ang hindi diniretso, kundi pa slanting na ganyan. Dapat ganun talagang style para hindi ka basta-basta natatangay. Malakas ang agos. Pwede kang may anod. Para bang si Lord? Bakit tiniming pa ni Lord? Na yung pagtawid nila ng Ilog Jordan ay kung kailan malalim ang tubig doon. Sabi ko mga kapatid, kung mas alanganin ang sitwasyon, mas doon natin makikita at ma-appreciate ang kapangyarihan ng atin pong Panginoon. Kaya kung may mga kinahaharap kayong alanganing sitwasyon ngayon, makikita ninyo kung paano kikilos ang Panginoon basta't sumunod lang sa Kanya. Amen? Basta sumunod lang sa Kanya. Kung anong sinasabi ni Lord, iyon ang gawin natin. Amen?
Kaya alam niyo po, sa mga buhay natin, meron po tayong mga tinatawag na overflowing moments. Kaya lang depende sa overflowing. Blessings ba yan, yung overflowing? Problem ba yan na overflowing? Unlimited na problema? Unlimited? Na hindi maunawa ang sitwasyon. Na pagkatapos nito, meron pa. Na pag matapos mo itong isa, may naghihintay pa ulit na overflowing na sitwasyon ng buhay natin. Paano kaya tayo makakatawid sa Jordan River na ito ng ating buhay? Paano? Hintayin ang instruction ng Panginoon. Amen? Hintayin. Hanggat wala siyang sinasabi, don't go. Pero pag may sinasabi siya, kahit alanganin, step forward, mga kapatid. Because God will make a way. Amen? Yes. Ito ba ay mga crisis? Ito ba ay mga kakulangan? Ito ba ay kaguluhan? Nasa stage ka ngayon kung saan ipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan. Amen? Nagtatanong ba kayo, kailan kaya matatapos ang giyera sa Middle East? No? Gulat ako. From 56 o 50 plus, naging 70 ang diesel. Halos ayaw nang gumalaw yung metro ng L3 natin na para hindi tayo magdi-diesel pa, nasa gitna. Kasi wag ka muna mag-diesel, pastor. Ang mahal na Alam niyo po mga kapatid, ang prayer ko every time na tumataas ang mga bilihin, Lord, taasan mo rin ang aking blessing. Dahil tumataas ang mga bilihin, hilingin din ka, Lord, taasan mo ang blessing. Amen? Yes. Pwede naman di ba? Pwede naman, Lord, taasan mo rin ang sweldo ko, taasan mo ang sahod ko. Magkaroon ako ng extra income, Lord. Ganon. Kaysa sa ipagpipray mo, Lord, sana naman bumaba. Kung hindi bumaba. Di ba? Kung lalong tataas, sabihin mo, Lord, hindi mo sinasagot ang prayer ko. Why not step sa pananampalataya? Lord, I believe. Mataas ang bilihin, mataas ang blessing na darating sa akin. Amen? Sabayan mo. Amen? Sabayan mo. Ang government natin ngayon, nag-adjust na. 4 days na lang ang pasok nila sa isang linggo. Praise the Lord, mga government Mas aagahan nga lang nilang pumasok. Para makabawas ng mga paggamit nila ng mga public vehicles. Kasi mataas nga ang lamang ang mga ngayon, mga regular. Yung mga arawan, yun ang apektado. Nag-adjust ng gobyerno. Tayo namang mga Christians na sumasampalataya kay Lord, ano naman kaya ang adjustment na gagawin natin? More prayers. Amen. Alam nyo, prayer and fasting. Amen. Gawin natin. Why not plant? Kung may mga lupa kayo, ba't di kayo magtanim? Parang dati, bumibili ka ng sitaw o karatalong o kung anumang gulay dyan, hindi ka nabibili kasi may itinanim ka. Amen? Makakatipid ka. Ba't di ka mag-alaga ng manok? Baboy, Why not go into business? Para tataas ang income mo. Pero kailangan makinig kay Lord. Lord, anong papagawa mo sa akin para masabayan ko ang pagtaas ng mga bilihin?
Huwag lang yung ipag-pray na, Lord, bumaba na sana. Huwag lang yun. Okay lang na ipag-pray yun. Pero dapat may gagawin ka rin. Amen? Humakbang sa pananampalataya. Ano bang sinasabi ni Lord? Kasi yun ang every time na umano po sa akin, pag tumatas ang mga bilihin, okay, sabihin lang, mataas ang mga bilihin, which is totoo naman, pero magandang hilingin din kay Lord, Lord, bless me. Para makakain pa rin ako 3 beses ang araw, makapag-merienda pa. Why not ask? Pwede naman tayong humingi kay Lord. Imbis na nag-aalala ka dyan, di ba sabi lang, why worry if you can pray? Di ba? Kung marunong ka namang mag-pray, magdasal ka na ng magdasal. Aabot man ng 100 ang 1 litro ng gasolina o diesel, pag na kay Lord ka, tutugunin niya lahat ng kailangan mo. Amen? At kung bisikleta naman ang service mo, huwag kang mag-alala, hindi ka naman nagpapadiesel at nagpagasolina. Huwag mo nang problemahin na ng may sasakyan yun. Amen? Hello? Minsan bisikleta yung service na mo problema. Tasan ng gasolina nga, hindi ka na nagagasolina, di ba? Jack ka lang. Amir. Problema mo pa. Ay, paubaya mo na yun sa may mga sasakyan. No? At mga gumagamit ng mga motorized na mga vehicles, problema na namin yun. Amen? Hello? At dyan ka magpapasalamat, Lord, thank you dahil bisikleta ang service ko. Hindi ako apektado sa pagtaas ng gasolina at diesel. Magpasalamat kayo. Amen? Yes, mga kapatid. Lagi sa bawat sitwasyon na kinaharap natin, lagi ninyong tignan kung anong ipagpapasalamat natin kay Lord. Pangatlo, God will make a way not only for you, ayan, but for others through you. Si Lord, gumagawa siya ng daan o kaparaanan hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa iba sa pamamagitan mo. Amen? Yes. Alam mo ba na ikaw at ako ay tugon sa panalangin ng ibang tao? May mga panahon na tayo po ang nagiging sagot sa panalangin ng ating kapwa. Dahil nung sila'y nagdadasal, Lord, may magbigay sa amin ng bigas o pang-allowance, may nagbigay. Nagbigay ka. Yun ay pinag-pray niya, answered prayer ka. Ikaw yung pinadala ni Lord para matugon ang kanyang mga panalangin. Tingnan mo nga ang katabi mo, baka siya yung sagot sa prayer mo. O siyang magdudulot ng problema mo. Yan. Maging solusyon tayo, mga kapatid, ng problema ng iba. Hindi magkakakontribute ng problema sa mga kakaunti ang problema. Amen? Yes. Dapat tayo ay tugon. Lagi nating ipag-pray, Lord, make me a blessing today. Amen? Gawin mo po akong blessing ngayon. Sino man yung tao na gusto nyong pagpalain sa pamamagitan ko, Lord, gamitin ninyo ako. Amen? Huwag lang yung naghahanap tayo lagi ng mag-bless sa atin. Maghahanap din tayo ng i-bless natin. Amen? Amen? Yes. Alam nyo, ang pag-bless hindi naman laging sa finances eh. Baka may nangangailangan ng prayers mo, pray for them. Encourage them. Tapikin mo sa kanilang balikat. Magpakatatag ka, Brad. Magpakatatag ka, sister. No? Hindi lang po, yung pagkilos po ng Panginoon, hindi lang para sa atin, kundi kikilos ang Panginoon sa buhay natin para tayo po ay maging blessing din sa iba. Alam niyo po, gumagawa ang Diyos ng daan. Totoo ito, hindi lang para sa iyo, kundi para rin sa iba sa pamamagitan mo. Kaya, yung obedience po ng mga leaders ng Israel, ito po yung naging dahilan upang ang buong bayan ng Israel ay makatawid sa Ilog Jordan. Amen?
Yes. Kung papansinin natin ang verse 17, ayun yung mga priest na natili sila sa gitna ng natuyong ilog, ang mga paring may dala ng kaba ng tipan. So, nakatayo sila doon. Noong tumayo sila doon, ang nangyari, naputol yung, hindi lang nahati kasi yung Red Sea, nahati yun, di ba? Pero yung ilog, naputol. Ibig sabihin ng naputol, na natili yung ilog ay yung tubig dito na umaagos, hindi tumutuloy dito kasi tatawid ang mga Israelites, umapaw yung tubig dito, nagbaha sa banda dito. Pero dito, natuyo. Nawala ang tubig dito para makalakad ang mga Israelites. Hanggang sa makatawid sa kabilang pampang ang buong sambayan ng Israel. Tingnan ninyo, hindi lang po yung mga leaders, hindi lang yung mga priests, pero dahil sa pagsunod nila Joshua at ang mga leaders ng Israel, hindi lang po sila ang nakatawid, pati po buong Israelites ay nakatawid sila. Alam ninyo mga kapatid, sa pagsunod natin sa Panginoon, maraming mabibless. Amen? Gusto nyo bang maging blessing? Yes, gusto natin maging blessing. And be a blessing. Para maging blessing tayo sa iba. Di ba? Alam nyo, maaaring sa oras na ito ay merong nagpre-pray. At sa oras din na ito, may kinakausap ang Panginoon para masagot ang prayer ng iba. Kasi hindi na po kailangang bumaba pa si Lord dito personal para mag-abot ng 100 pesos, 500, 1,000, 10,000, 100,000, o kaya magbigay ng 1 kilong bigas o ano pa man dyan na kailangan ng kapwa. Pwedeng ikaw ang maging representative ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, tandaan po natin ito, kapag tayo ay humakbang sa pananampalataya, kapag hindi tayo natatakot sa mga bagay na imposible, at kapag nanatili tayong matatag sa pananampalataya, alang-alang sa ibang tao, ay doon natin makikita na totoo ang pangako ng Diyos, He will make a way. Amen? Si Lord ang gagawa ng paraan. Kaya mga kapatid, gusto ko po kayong tanungin, ano po ang Jordan River natin ngayon?